than I think falsification, ano? Nako po. Bad news po ito ngayon. Kay Marcoleta. Nako. Mukhang Yari. dito magkakabunyagan na, no? Mga sangay kasi lumabas po ito. Fake lang pala. May nagbitbit po niyan at ang pinanghihinalaan nga po nila Senator Lacson. Si Senator Di Umano, si Senator Marcoleta yung nagdala sa taong to. Pero, di pa po natin alam yon. Pero kung sakasakali na mapapatunayan na ang dahilan kung bakit siya umiksena at naging taking witness ay dahil po dito sa mga DDS, sa mga senador, yari. Nako. Mukhang Bistado. maalalagay sila sa alangan dito. Bistado. And possibly perjury against, of course, yung principal actor, si Orly Gutesa, dahil napatunayan na hindi real signature noong si Betsy Espera, yung notaryo publiko. Kasi Pineke kasi mga sangkay yung perma eh. Galing, no? Pineke yung perma doon pa lang mga sangkay. Alam nyo na mayroong kababalaghang doon. Natawa nga po ako nung ipinagtanggol po yan ni Rodante Marcoleta sa isang So ibig sabihin scripted lang talaga kasi 'di ba may papel nga 'yun eh habang nagbabasa yung yung witness nila kuno, 'di ba? So pinagtawanan nga 'yun dahil nagkamali-mali nga eh. 'Di ba? So ibig sabihin talagang nako, mukhang mabibisto si Marcoleta. Sa Net 25 na sinasabi doon na kahit na sabihin, kumbaga parang kahit peke or totoo man ang perma, na kapag lapag na daw po siya ng kanyang testimony, ang problema nga po doon, parang ang nangyari pa, kahit sinungaling siya. Kaya hindi kinabisado scripted. Kahit sinungaling Script siya, na nga, hindi ang pa. importante, Binabasa na lang eh. Anak ng toko. Napahiya pa. Diba? sa kanyang investigation, nagkakuha siya ng mga specimen signatures ni Atty. Espera para i-match niya doon sa tiyatawag na question document na kung saan nakapirma si nakapirma si Atty. Espera. Nako, Yung yari. notaryo publiko noong sinumpang salaysay ni Orly Gutesa. Nako. Eto na mga kaibigan. Magkakabukingan na. Kahit ano talagang tago nila Marcoleta dito kung dinot-dot ito ni Lacson, mayayari sila kasi investigador to si Lacson. Nakalimutan po ata ni Marcoleta na magaling mag-imbestiga itong si Lacson, no? Nakalimutan po ata niya na isa po itong dating PNP chief. Talaga, si Lacson pa talagang magaling yan. Nako, baka At hindi lamang basta naging PNP chief, kundi talagang may pangalan po talaga na binibitbit at may galing. Kaya ngayon, magkakabistuhan to, mga sangkay. So may findings na yun at I think nire-recommend niya ngayon sa prosecutor's office ng DOJ na magsampa ng demanda magsimula ng preliminary investigation against Gutesa and those responsible for presenting. Yari sila dito. Kung sino ang nasa likod daw ni Gutesa, mananagot. ay nako. Pag kumanta pa May yan. mga pangalan po na lumalabas, mga sangkay. Mayroong pong Defensor, may Marcoleta. Pero siyempre, papatunayan yan mga sangkay. Pero kung ano man ang lalabas sa statement ni Gutesa, kung sino nagpadala sa kanya, mapapahiya po sa publiko. Biruin nyo, binitbit siya doon. Tapos, peke pala ang lahat ng mga binitawan. Ano na pa naman ako, kumaga tuwang-tuwa na ako nun. Sabi ko, finally, may magsasalita na. Ito na yun. Yung pala peke din. May mailalaglag ng speaker. Yun pala. Peke. Anak ng toko yan. Hindi ko alam kung sino yung saklaw noon. O ngayon, ito ang balita. Pinumpirma ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke ang pirma ni Atty. Betsy Rose Espera na sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang dating security consultant ni former Congressman Zaldico. Pag tinignan yung mga sangkay, yung kanyang mga naging trabaho, napunta na sa Kaisara, sino-sino ba, more on ano,